Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga bayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sapagkat anong petsa na ba ngayon mga idol? Petsa 22 na ng July, pero hanggang sa ngayon po ay wala pa rin pong batas. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong batas na magpapaliban o magpo-postpone dito po sa naka-schedule na December 1, 2025. At wala pa rin pong batas na mag-i-extend doon sa termino. Mag-i-extend ng isa pang taon doon sa termino ng mga incumbent o mga kasalukuyang nakaupo na mga barangay officials. Kaya yung ibang barangay officials, hindi po natin nilalahat. Yung iba lang naman. Yung iba ay nagagalit po sa atin kapag sinasabi natin na yung kanilang termino ay hindi po mai-extend hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat wala pa pong batas, tandaan ninyo mga idol at mga bayan, wala pa pong batas hanggang sa mga oras na ito na mag-i-extend sa termino ng mga kasalukuyan o mga incumbent barangay officials. Nagagalit sila, mga idol at mga bayan, sapagkat pinipigilan daw natin. Pinipigilan daw natin yung pag-extend ng kanilang termino. Tayo po sa panig po, sa panig po natin, tayo po ay nakadepende lamang po kung ano po yung nasa Supreme Court ruling. Kung ano po yung nasa batas. Yun po yung sinasabi namin. Na ayon nga po sa batas, bawal bawal ipagpaliban at bawal postpone, mga idol at mga bayan, yung isang halalan. Kaya yun po yung aming pinanghahawakan. Kaya sinasabi po namin na yung eleksyon sa December 2025 ay nananatiling nakatayo. Sinasabi namin na yung December 2025 ay tuloy pa rin yung eleksyon sa December 1, 2025. At sinasabi rin namin na hindi po mai-extend ng isa pang taon yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo. Sapagkat ayon po sa Supreme Court ruling, mga idol at mga kababayan, yun pong pag-extend ng termino ng mga nahalal na ay ipinagbabawal po, mga idol. Ipinagbabawal ng saligang batas. Sapagkat kapag ikaw ay nahalal na doon sa taon, halimbawa noong 2023, di ba nagbotohan, nag-eleksyon noong 2023, at yung tinakda ng Supreme Court na sunod na eleksyon ay 2025. So kapag ka naging 2026 yung eleksyon, ay labag na po sa batas sapagkat hindi na sila binoto doon sa another isang taon. Binoto sila ng mamamayang Pilipino, unang taong bayan, sa taong 2023, from 2023 to 2025. Bakit ho nagagalit yung iba kapag ganun po yung sinasabi namin? Tayo po ay nagpapakatotoo lang na kung ano yung sinabi ng Supreme Court o ng kataas-taasang hukom, ay yun po yung sinasabi namin. Sabi ng Supreme Court, bawal yung ipagpaliban ang isang halalan. Kaya natural lamang po na yung sabihin namin ay tuloy na tuloy itong December 2025 sapagkat ipinagbabawal po ng saligang batas na i-postpone itong naka-schedule na. Siguro ay nagagalit yung iba na mga incumbent barangay officials sapagkat nararamdaman nila na kapag ka
kapag ka natuloy itong December 1, 2025 election, ay nanganganib na sila ay mapalitan. Yun po ang katotohanan, kaya sila ay nagagalit sa atin. Kung ano-ano yung pinagko-comment dyan sa baba. Ayan, ha? Yung iba ay talagang napipikon na. Kapag ka inuulit-ulit natin na sinasabi na yung December 1, 2025 ay nananatiling nakatayo at ito yung nangingibabaw na naka-schedule na, ito yung buhay na. Kaya sinasabi namin na tuloy po itong December 1, 2025 election. Pero kung maganda yung pamamalakad mo sa iyong barangay at maayos ka magtrabaho sa iyong barangay, sinisigurado natin na iboboto at iboboto ka ng iyong mga kabarangay kapag ka ikaw ay nagtatrabaho ng maayos. Pero kapag ka yung trabaho mo ay pakuya-kuyakoy ka, ay asahan mo na, nasisingilin ka ng iyong mga kabarangay sa iyong pakuya-kuyakoy na ginagawa, kung meron man. Yung tatamaan lang nito ay yung mga pakuya-kuyakoy. Pero kung hindi ka pakuya-kuyakoy na isang barangay officials, kung ikaw po ay nagtatrabaho ng maayos, hindi ka tatamaan itong ating sinasabi. Kaya walang dapat na ikapangamba yung isang barangay officials kapag ka hindi mapuspon itong December 1, 2025, walang dapat na ikapangamba kapag nagkaroon po ng desisyon yung pong ating Pangulo na ibeto yung panukalang batas na yon na magpapaliban dito sa eleksyon. Walang dapat ikapangamba magkaroon man at matuloy itong December 1, 2025 election kapag ka ikaw po ay nagtatrabaho ng maayos sa iyong barangay. Kaya asahan na po natin na yung COMELEC po mga idol at mga bayan ay laging handa. Kagaya po ng sinabi po ni Chairman George Garcia, noong kinuha po yung panig nila, kinuha ng Pangulo yung opinion nila, ang sabi po ni Chairman George Garcia, yung chairman po ng COMELEC, ay handang-handa na po sila para po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya tuloy na tuloy po itong December 1, 2025 election hanggat walang batas na magpapaliban dito, mga idol at mga bayan. So ayan po yung ating update ngayon at sana po ay kalmahan lang ng mga kasalukuyang nakaupo. Magtrabaho kayo ng maayos para po pagdating po ng halalan ay maging kampante kayo, mga idol at mga bayan. Yan po yung advice ko po sa inyo. Trabaho lang ng maayos, trabaho ng maayos. Pagdating ng eleksyon, iboboto at iboboto ka ng inyong mga kabarangay. So hanggang dito na muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat, mga idol at mga bayan.